Paulit-ulit kong sinasabi, ang dami ngang mapupuntahan dito pa lang sa Manila. Hindi pa Metro Manila ha, Manila pa lang. Bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento. Mula sa tuktok ng bundok, sa malalayang pulo, hanggang sa makulay na kalsada ng mga lungsod. Merong isang hindi natatapos na paglalakbay. Dahil sa bawat hakbang, sa bawat destinasyon, may isang bagong kwento na naghihintay. Ang bawat tagpo ay nagpapaalala ng kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa sariling bayan. Ang pangarap natin, hindi lang makita ang lahat ng ito, kundi ma-experience ang lahat ng adventures, hamon, at higit sa lahat, pagmamahal sa Pilipinas. Tara, libutin ang sariling atin. Madilim pa. Alright. Ba't nga bang aga natin ngayon? Good morning mga pards. Obviously, madaling araw at maaga tayo. Bakit nga ba maaga tayo? Today we will be starting our first city na bibisitahin natin dito sa Pilipinas. Galing tayong Muntinlupa, pero papunta tayo ng a bit of north. It's because saan nga ba magandang simulan kundi sa pinakasentro ng Pilipinas na syudad, which is ang Manila. So papunta tayo ngayon ng Manila City Hall, na kung saan nandun din ang Kilometer Zero, or ang basihan or sukatan na pinakasimula or pinakaumpisa ng Pilipinas. Tara, samahan niyo ako. Good morning! Kaya tayo maagang ngayon mga parts, it's because it's a work day, it's a Friday, and production wise, ma-share ko lang sa inyo, we are a one-man team. One-man team meaning ako na yung videographer, producer, director, scriptwriter kung meron. Ako na yung cameraman, and ako pa yung artista. Ako pa yung host. So maswerte na tayo kung nandyan si Sunny Boy to help us out. Unfortunately today wala. Kaya mag-isa lang muna tayo. So kaya tayo maaga is para maiwasan ng traffic. At the same time, mas convenient sa pag-produce ng video na ito. So it's a bit of a sacrifice, pero syempre sakripisyo na kailangan gumising ng maaga ng bahagya. Time check, it's around 5 AM lang naman, so hindi naman ganun kaaga. Mamaya-maya buhay na ang buong Metro Manila. Buhay na meaning matraffic na papunta sa work. So yun, kaya inagahan ko para mas convenient sa pag-produce ng video na to. So in a few minutes from Skyway, siguro mga 20 minutes lang, nandun na tayo. Ganun kaluwag ang traffic. Ayun mga parts, nagsa-start ng mag-ka-traffic. Motor, sasakyan, truck, at may ambulansya pa. So that's Metro Manila, or that's Manila. Katulad na nabanggit ko nung previous video natin, ito yung buhay dito. Well, start magbuhay. So that's Taft Avenue. Yan. At malapit na tayo. Kasalukuyang nasa Taft Avenue na nga tayo. At bago tayo makapunta sa Manila City Hall, ito na muna ang quick history ng Manila. Manila has been around for centuries. Even before the Spanish arrived, it was once a Muslim settlement ruled by Raja Sulaiman, thriving along the banks of Pasig River. In 1571, Spanish explorer Miguel Lopez de Legazpi conquered the area and declared it the capital of Spanish East Indies. From that moment, Manila became a center of trade, politics,
and culture for over 300 years. The name Manila comes from Maynilad, referring to the nilad plant that grew abundantly along the Pasig River. Over time, it evolved into Manila. Population of Manila with over 1.8 residents in its 42.88 square kilometers only, Manila is one of the most densely populated cities in the world. For us to compare, Manila may be small in size, but it packs a lot of history, culture, and energy. Its land area is about 43 square kilometers only, much smaller than Paris, which covers around 105 square kilometers. The city is divided into 897 barangays, which are the smallest administrative divisions in the Philippines, each with its own distinct character. Alam nyo ba na ang Intramuros is the walled city ng Manila that was once heart of Spanish colonial rule? Despite wars and natural disasters, it remains a symbol of resilience and heritage. Itong Taft Avenue, daming ambulansya na. Well, kaya maraming ambulansya dito dahil nandito yung PGH or Philippine General Hospital. Pakilang sa ambulansya ko na to. Pang-apat yata, pang-5 ng ambulansya for today. Kakasimula pa lang. And mga pards, 1 minute na nga lang tayo. Hindi ko alam kung bakit medyo ko, excited. May konting anxiety na konti. Stress of course. But it's more on excited, I think. That's Carriedo. Excited siguro dahil looking forward, discovering the Philippines. And we will be starting here. Saan ka na ba? City Hall. Lagi naman akong dumadaan dito. Pero, ako pa ba? Ayan na. Oops. That's Manila City Hall. Kaso saan ako dito magpapapicture? Ayun yung na-anxious ako. Kasi gusto ko magpa-picture dito. Ayan, City Hall ng Manila. Kasi gusto ko magpa-picture dito. Doon mismo sa may Bell Tower. Bell Tower. Hindi. Doon sa may clock. Dito tayo. Hazard tayo dito. Baka mapasimplihan natin to. Saan ba may magandang view dito? Ayan, City Hall na to. Pwede ba dumaan dito? Ito kasi nakakatakot din dito eh. At may mga checkpoint. Masarado. Ito na sinasabi ko kaya gusto ko maaga. Kasi nag-build up na yung traffic. At medyo stressful na nga dito. So that's the Manila City Hall. Iwan ko GoPro ko dito. Sa traffic na mga parts. Sakay natin. So this is Manila. Amoy Manila. Alright. So marami mga iconic na lugar dito. Tulad nung shrine na yan ng Katipunan. Tara, balik na tayo. Baka maklamp pa tayo eh. Checkpoint. That's the first stop. That's our first checkpoint. Pero hindi tayo magtapos dyan. Mag-iikot-ikot naman tayo ng Bahagya. Mali na daan natin. Dito medyo prone dito ang mga huli. Mamali ka lang ng linya, ticket ka na. Isa rin yung sa nakaka-anxious sa atin, or isa yung sa nakaka-stress. Shit, the wrong way na ako. I missed my turn. So this is Quezon Bridge.
Saan tayo dito mag-U-turn? At nandito tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na church sa buong Pilipinas. Yan nga ang isa sa pinakasikat na church dito sa Pilipinas, ang Quiapo Church. Kailangan natin makarating ng kilometer 0. And I think that will finish our mark dito sa first episode natin. Kailangan ko lang malaman kung saan tayo mag-U-turn. Ayan, dito na tayo sa Recto. Gala ako dyan dati. 90s. Ay, bago rin itsura ng Isitan, no? Ayan ang Isitan nila. Bumalik nga tayo mga pards. And this is FEU. Ayan yung and then that's Isitan. Ayan, memories. Tambay tayo dyan noong araw. Minsan itong bridge na to binabaha to. Nagiging swimming pool. Actually, hindi naman yung church yung nagko-cause ng traffic. Yung mga yan. Wala, wag na. Wait lang. So yan mga pards, ang National Museum. Yan, nakapagpasyal na rin tayo dyan minsan. Sulit, pero you will be needing at least 1 whole day para maikot lahat. Kinortcut na nga lang namin yung pag-ikot namin doon. Check ng Spolarium. Yan. And yung mga interesting na mga gallery. Pero hindi na namin inikot lahat dahil nga sa sobrang dami, eh hindi mo na rin kayang i-cover ng energy mo at time. So kailangan mo talaga paghandaan. Laki ng truck na yun. Alright. Isang liko. Malaking truck. Okay. Okay, that's the kilometer 0. Sana walang enforcer kasi mag-hazard lang tayo. It's the Rizal Park. And super bibilisan ko lang. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Super bibilisan ko lang. Super bibilisan ko lang. Nakahawak lang tayo. Alright mga parts. Kilometer 0. Woo! Alright mga parts, that marks our first episode. Medyo busy na dito sa Manila. Anxious ng konti kasi lalaki ng truck. So that's Rizal Park. Ayun. Shout out kay Dr. Jose Rizal. Go. Woo. Medyo nakahinga-hinga na ako ng konti. Ayan. Ayos. So punta na tayo sa next stop natin. Manila Ocean Park. Nasa likod lang natin. At medyo mas interested ako na simulan yung ibang lugar dahil nga madalas naman tayo dito. So medyo quick nga lang tayo dito sa Manila. Basically parang nag-check-in or nag-time in lang tayo sa Manila City Hall and Kilometer 0. It's because
mas looking forward ako sa ibang mga city or municipality na bibisitahin natin since madalas na rin ako dito. Go na tayo. Sa laki ng Manila, kaya mo makagawa ng maraming content or maraming videos just focusing on Manila. Pwede mong isa-isahin ang mga barangay or pwede mong isa-isahin lahat ng pasyalan dito sa dami. Diba? So nandyan yung Rizal Park, may underground tunnel dito, Ocean Park, mga malls, mga local parks, even yung National Museum pwede mong pasyalan. So daming pwedeng pasyalan dito. At kung YouTuber ka or content creator ka, dito pa lang boundary ka na. Kilala nyo ba yan? Lapu-lapu. Ayan na yung sikat na National Post Office na nasunog. Tingin tayo at magpa-picture. There you go. Yan. Worth it na tagilan. Liwasang Bonifacio. Diba? Ayos na yan. Boundary na tayo. So too bad. Well, they're still renovating it. Like, may mga paints na dun. Good morning po. But it's not yet operational. Last na. Intramuros. Daan lang and then we'll go on our way na. We will be entering the walled city of Intramuros. Classic. So alam naman natin lahat na Intramuros is very historic. It's a historical site. And let's give it a counting drive around. So ganito itsura niya ngayon. Meron 7-Eleven sa building na to. Ayan. Meron mga kainan. At continuous pa rin yung mga schools na nandito, operational. Meron din mga private establishments, mga office. One time nag-claim ako ng insurance dito ako pinapunta. Dito nga talaga. So may mga bahay din. Ayan, may mga residential area dito sa loob ng Intramuros. May small community. Ayan, meron ng talipapa. Meron ng kain dito. Wow, sarap po. Pansit. Tsaka mga kakanin. Ayan, meron small community dito. Interesting. Ano kaya feeling kong matulog sa loob ng Intramuros for one night? Diba? Experience yun. Gawin nga natin yun someday. Tulog tayo dito. O diba? Santa Lucia. Look at this building. Kaya parang garrison dati. Ito, Santa Lucia. Hindi ko alam kung ano yan. Pero it's a sound museum. Bagong Bayan Light and Sound Museum. That is Baluarte de San Diego, Moralia. So golf course sa kabila niyan. Look at those walls. Anong school to? I think this is a school. Dole! Hindi pala school. Okay. So obviously dito ang head office or central office ng Dole. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Kita nyo naman yung mga daan mismo dito. Sinauna pa. Oh,
Oh, tingnan yung mga bahay na to. Galing. Wow. So dami rin ng community dito. Experience nga minsan, makitulog nga ako. So, ang tulay na to, ang tinatawag na Love Bridge. Ay, hindi pala. So, there you go. Bawal tumambay dito. That's the Jones Bridge. At may checkpoint. Walang helmet. Sumisikat na ang araw. That's the Manila Bay. And that's Binondo. Alright. So officially we entered Binondo. Makulimlim ngayong araw, pero that doesn't stop Manileños na lumaban sa pang-araw-araw. Nalampasan nga ang bagyo, nalampasan nga ang kahirapan. Ano ba yung konting makulimlim na panahon? Yan nga lang, parang mas nakakatamad lumabas ng bahay. So time check, it's 6:30 or 6:27. We are on our last stop. Promise na to. Sabi ko, City Hall lang eh. And then kilometer 0. Ngayon kung saan tayo nakapunta. So dito na tayo sa ating last stop. Nandito nga ang Chinatown. Is also considered as the oldest Chinatown sa buong mundo. Dito na tayo sa ating last stop, which is Binondo, at nakikita natin ang Binondo Church. Alright, that's, uy, office ko to dati ah. Nag-office ako dyan dati. So that's the famous Ongpin, maraming ginto, and Binondo Church. Ang Binondo is kilala rin sa Divisoria. Ayan yung mga malls dito. 168, Lucky Chinatown, 999, at kung ano-ano pa. So we reached our destination para sa episode na to, featuring Manila, Caloocan City Hall. At since maaga pa naman, sulitin na natin. Ulitin ko, last na lang. Sa sobrang laki ng Manila, ang dami nyong mapupuntahan dito. So siguro balikan natin yung iba at puntahan din natin yung mga interesting na mga lugar tulad ng Tondo at kung ano-ano pang barangay dito. So balikan na lang siguro natin yun at i-cover natin for our experience at para ma-share ko rin sa inyo. But for now, yun na muna. We are on our way sa next episode natin. So please watch out for future episodes ng Libutin ang Sariling Atin. If you like this video, please give it a thumbs up and please do not forget to subscribe to this channel. That's it for today mga pards and mga Mars. Sana nagustuhan yung video natin today at lagi nating tatandaan, hilig man sa kotse o sa adventures, bakit ka papipili? Hard work pays off. Pwede both.